pagdiriwang ng Migrant Workers Month. Ating pag-usapan kasama si Department of Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia. Yusek Olalia, magandang tanghali po. Yusek Bernie? Yusek Olalia, good afternoon. Ay, good afternoon po, Yusek. Good afternoon po sa mga nanonood po sa inyong programa. Yusek Bernie, ngayong pinagdiriwang natin ang Migrant Workers Month, ano po ba yung tema nito sa taong ito para sa milyong-milyong OFWs na patuloy na nagsasakripisyo para sa kanilang mga pamilya po? Ang ating pong tema ngayong taon na ito sa pagdiriwang po ng ating OFW Summit ay yung pong kabuuang buo, serbisyong totoo. Ito po yung launching po ito for the whole month ng June bilang pagdiriwang at pagkilala sa kabayanihan ng ating mga OFW. Mansulok sila. Ito rin ay pag-recognize po ng mga contribution sa ating lipunan at pagbibigay ng magandang programa ng ating pamahalaan sa bagong Pilipinas na direksyon ng ating mahal na Presidente. Okay. Yusek, ano-ano po ang mga nakalatag na programa at aktibidad ngayong Migrant Workers Month para po kilalanin at suportahan ng mga overseas Filipino workers? Nangunguna po sa program natin ngayon yung nangyayaring kaguluhan sa ng pinaka-importante intervention natin ngayon ay yung tinatawag natin na National Program natin. No? Meron tayong regional na ginaganap sa lahat ng regions na kung saan marami tayong naipauwi na ating mga kababayang OFWs. No? Hindi bababa sa 13 regional reintegration programs na ang ating nilahukan kasama yung tinatawag nating whole of government approach ng iba't ibang partner agencies natin tulad ng DOLE, DOH, TESDA at iba pang mga sangay ng para na ganon, mabigyan natin ng alternatibong opportunities yung ating OFWs, maging sila ay gustong mag-overseas muli o kaya ay domestic, kaya ay mag- ng kanilang mga kakayahan para nang sa ganon, mas maganda po yung kanilang kalalagyan. Yusek, isa po sa mga highlights ng Migrant Workers Month ngayong taon ay ang kauna-unahang OFW Global Summit ng DMW na ginanap po noong linggo. Ano po yung mga pangunahing layunin ng summit na ito? At paano ho ito matutulungan ng mga kasalukuyang pangangailangan na hamon ng ating mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo? Nako, tama po kayo sir, no? Katatapos lamang noong June 7, yung ginanap natin OFW Summit 2026 na kung saan ginanap natin to sa Quezon City sa pangunguna din ng ating LGU ng Quezon City, no? Ang importante po dito, nakikipag-ugnayan po lahat ng stakeholders, lalong-lalo na yung mga LGUs natin para makatulong sa ating programa para sa OFWs, no? Layunin po ng summit na ito na ipakita yung kabayanihan ng ating OFWs at ipakita din yung iba't ibang uri ng programa ng DMW ayon sa direksyon ng ating mahal na Pangulo, lalong-lalo na yung reintegration na kaninang binanggit ko, at saka yung pagtulong, anumang pangyayari na may kinaugnayan sa OFWs, no? Ang ating ginagawa po ay iligtas po sila, gabayan sila, tulungan sila, pati na po ang kanilang pamilya. At Yusek, sa temang serbisyong buo, kalingang totoo, ano-ano pong konkretong programa at serbisyong maaaring asahan ng mga OFW pagdating sa reintegration, livelihood, health services at social protection? Unang-una po dito, yung tinatawag nating on-site service, no? Na kung saan yung ating overseas arm, ang Migrant Workers Office sa pangunguna nating labor attaché, ay nagbibigay po ng pangunahing tulong sa mga nangangailangan, sa mga distress workers natin, no? Halimbawa, sa Middle East ngayon, yung food assistance, binibigay po natin sa kanila, shelter assistance, lalong-lalo na pagka wala po silang matutuluyan, financial assistance, kasama rin po dyan, at syempre yung psychosocial assistance and services natin dahil makakaranas sila ng iba't ibang uri ng traumatic experience gawa ng mga pagsabog, At hindi nawawala po dyan yung rescue missions natin, na kung saan kapag naito nilang umalis, lalong-lalo na nasa conflict areas sila, o malapit sa kaguluhan, ay ating pong inililikas sila, no, sa pamamagitan ng land border cruising, lalo na pag sarado po yung airport,
tayo po ay nagbibigay ng lahat ng serbisyo sa kanila. Ngayon, yung repatriation program natin ay importante dahil maliban sa rescue, kailangan ibalik natin sila ng ligtas dito sa ating bansa. At minsan po, ang problema, sarado ang airspace at walang available na commercial air flights. Kaya tayo po ay nagcha-charter kung hindi man tayo nakakapag-advance booking. Yan po ang isa at karaniwang ginagawa po natin. No? Ngayon, pagdating po sa Pilipinas, ay mas importante po yung reintegration program natin. Sasalubungin natin sila, iuwi, at siyempre bibigyan ng opportunity kung paano sila makakahanap ng kabuhayan habang sila po ay nag-aantabay para sa susunod na kabanata ng kanilang buhay ng pag-alis. Yusek, tinalakay din sa mga summit na priority legislations para sa mga migrant workers. Ano po ang mga batas o panukalang nais ninyong maisulong upang higit pang maprotektahan ang mga karapatan at kapakanan ng ating mga bayaning OFW? Marami pong napag-usapan doon yung mga panukalang batas. Pero nangunguna dito siyempre yung sa larangan ng health and medical sector, medical factors po ng ating OFW. No? Kaya yung OFW bill sa hospital, amin pong isinusulong yan at sinusuportahan. Pangalawa siyempre, yung bill para sa reintegration program. Kasi tulad po ng nabanggit kanina, napakahalaga yung pag-uwi at panunumbalik ng ating OFWs. Dapat may inaasahan silang programa rito na sasalubong para po sa kapakanan nila at hindi na sila muling mag-abroad at magtrabaho. No? Pangatlo po, yung ating laban sa anti-illegal recruitment at saka human trafficking. Tingin natin yung batas natin, no? Kung paano natin may iwasan yung laganap na ginagawa ngayon ng mga scammers, lalong-lalo na yung online. May mga issue tayo dyan. At yung overseas at cross-border human trafficking, kailangan masugpo din yan. So, kinakailangan pag-ibayuhin natin to strengthen our laws para masagot po yung mga bagay na yan. Okay. Yusek, sa pag-unlad naman po ng teknolohiya at digital services, paano po napapadali ngayon ang pagkuha ng serbisyo ng mga OFW mula sa DMW kahit sila po ay nasa abroad o nasa ibang bansa? Yung digitalization program ng DMW with respect to the different programs and processes ng ating ginagawa sa kagawaran ito ay importante. No? Nangunguna po dyan yung OFW Pass natin na kumbaga hindi na kinakailangan pumunta dito sa aming tanggapan, maging sa central office o regional office ang isang nagbabakasyon na OFW, no? Kung pwedeng gawin niyang online yung kanyang pagkuha ng OFW Pass, lalong-lalo na yung balik panggagawa, yan po ay importante kasi mas mahalaga na makapiling ng OFW yung kanyang pamilya kaysa maubos ang oras niya sa pagbiyahe at pagpunta at pagproseso ng mga dokumento sa ating opisina. Pangalawa, yung pong verification natin ay importante, yung employment contract verification kasi dito nagsisimula yung pagkita natin kung paano mapaprotektahan ang ating OFWs. Kaya inulunsad ng ating mahal na Secretary Hans Leo J. Kakdak, yung tinatawag na electronic verification, yung online verification. Nakipag-ugnayan tayo sa mga marurunong sa teknolohiya at ito ay nasimulan na natin last year pa, yung online verification. I-upload lamang ang mga dokumento at ang ating opisina ng MWO at saka yung dito sa central at regional offices ay tumutulong po para malaman, makita, mabet yung employment contracts at ma-approve at eventually mabigyan po ng OEC yung ating mga kababayan. So ilan lamang po ito, hindi ko na po babanggitin yung ating CAEP, yung e-reg at saka yung iba pa nating programa ng e-registration natin para sa digitalization services ng ating DMW po. Yusek Bernie, sa dami ng binanggit nyo ng mga initiatives ng DMW, no? Para ho sa hinahanap, ano ho pa yung mga prioridad ng DMW para higit na pang mapabuti ang kalagayan, seguridad at oportunidad ng mga migranteng manggagawang Pilipino sa mga susunod na taon? Alam niyo po, ang nais at gusto po ng ating mahal na presidente, si Presidente Bongbong Marcos Jr., ay makita ng isang OFW umaalis, kabalikat at nasa likod nito, ang serbisyo ng ating gobyerno. No? Yun po ang nais niya. Nais niya pong iparamdam na hindi nag-iisang OFW kapag siya ay humaharap sa iba't ibang uri ng pagsubok at mga challenges pag siya ay nasa abroad. No? At pag ganun balik naman dito,
nais din iparamdam ng ating pamahalaan na ang DMW at iba pang gobyerno, government agencies natin andyan din sa likod para tulungan yung total reintegration and full cycle program ng ating DMW, no? So sa madaling salita, no, importante na malaman ng ating OFW na siya ay kinikilala at tinuturing nating modern day heroes po. Okay. Yusek, panghuli na lamang po, mensahe niyo po sa ating mga manggagawang Pilipino sa labas ng bansa at maging yung mga nakauwi na dito sa ating sa Pilipinas ngayong ipinagdiriwang po ang Migrant Workers Month. Bilang pagdiriwang po ng ating Migrant Workers Month at pagkilala sa ating kabayanihan ng OFWs, unang-una kami po sa DMW nagpapasalamat po sa PTV for sa inyo po mga programang tulad nito na nagpapaabot sa mga OFWs kung ano pa ang mga ginagawa, programa at mga proyekto para paigtingin pa yung pagpapalaganap ng proteksyon sa ating mga OFWs, no? Ang OFWs natin, wag po kayo maging biktima ha ng online scam. Napakarami po ngayon yan. May mga tinatawag kaming red flags. Tuturuan po namin kayo at kung may mga problema o suliranin kayo, nandyan po kami 24/7, 1348. Yan lamang po ang tawagan ninyo at gagabay po kami anumang oras para sa ating OFWs. Muli, maraming salamat po. Maraming salamat din po sa inyong oras, Department of Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalla. Good afternoon, sir.